magtaguyod sa kinabukasan ng bayan. Bilang pasimula, atin pong awitin ang lupang hinirang at susundan po ito na isang panalangin at panunumpa sa watawat ng Pilipinas at Danawan Hill. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجمع شمل المسلمين والكريستيان والأمة في مدينة دباو وسلم دائما مجتمعنا هذا بالسلم والأمن والتقدم في بلدنا هذا آمين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we have offended you, when we forget to acknowledge your presence in the image of our brothers and sisters, and for moments we fail to be good stewards of the blessings you have given us. Continue to guide and protect each one of us, Lord, that we may always walk in the light of your everlasting love and mercy. Grant us, Father, with your comfort in times of distress and with your strength in times of weakness. Bestow upon us your unending grace and healing, that we may in turn become instruments of gentleness and compassion to others.
We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with the prayer and the intercession of our Blessed Mother. Amen. Manama, mawantog ka. Warag po ko ilingkoy ko. O Diyos, kahibulungan ka. Busa ikaw lang ang simbahon ko. Busa ikaw lang ang alagaran ko. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Damhan ka ng
Katiwala ng Paaralang Elementarya ng Wawa sa pangunguna ni Ginang Mylene C. Camiso. Atin pong pakinggan ang pambungad na pananalita na magmumula kay Jelana Micaela P. Barrientos with honors. Sa ating pong mga pinagpipitagang panauhin ngayong araw na ito, sa amin pong sangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa lungsod ng Tanawan, Helen O. Ramos, sa amin pong mapagmahal na District Supervisor, Binibining Marina N. Robert, sa amin pong ina ng paaralan, Ginang Mylene C. Camiso, Teacher in Charge, sa amin po ng barangay, kagalang-galang Kapitan Sofronio C. Garcia at sa kanyang mga opisyales. Sa amin pong Pangulo ng Samahan ng mga Guro at Magulang sa paaralan, Ginang Romana M. Gumapak at sa kanyang mga kasamahan, sa aming mga magulang, mga kapwa ko mag-aaral, mga kaibigan, isang ligtas at mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang malaking karangalan na kayong lahat ay maging bahagi ng napakahalagang araw na ito, ang araw ng aming pagtatapos. Ang malamis na simoy ng hangin na ating nalalanghap, ang simple ngunit makabuluhang virtual graduation na ito, ang matamis na ngiti na namumutawi sa aming mga labi, ay mga patunay ng aming buong pusong pagtanggap sa inyong lahat dito sa aming paaralan. Ang inyong presensya sa araw na ito ay titimo sa aming mga alaala, sa aming paglisan at pagtahak sa panibagong yugto ng aming buhay. Ang pagsulong natin sa edukasyon sa kabila ng pandemya ay isa sa matinding hamon na ating kinakaharap ngayon. Ang edukasyon ay ating magagamit sa pagtataguyod sa kinabukasan ng bayan. Bagamat tayo ay nahihirapan sa ating kinakaharap, ay huwag nating iwawaksi sa isipan ng bawat isa na ang edukalidad ay hindi dapat matigil o mahinto sa kabila ng ating nararanasan na kahirapan. Kami, bilang mag-aaral na nagtapos na elementarya, ay malugod na tinatanggap ang hamon na ipagpatuloy ang edukalidad upang maitaguyod ang kinabukasan ng bayan. Kailangan namin pagpatuloy ang pag-aaral upang makamit namin ang aming mga pangarap. Pangarap na minsan hinadlangan ng mga hamon ng buhay na kung ating iisipin ay isang napakalaking banta para sa ating kalusugan. Sa tulong ng mga alternatibong paraan ng pag-aaral at pakikipagtulungan ng mga paaralan at mga magulang, may tatawid namin ang aming pangarap para sa aming magandang kinabukasan. Muli po, ang aming mainit na pagtanggap sa inyong lahat. Welcome and mabuhay po tayong lahat. Pagpapakilala sa mga magsisipagtapos ni Ginang Mylene C. Camiso, Teacher in Charge. Galang na pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa lungsod ng Tanawan, Ma'am Helen A. Ramos, na kinakatawan ni Binibining Marina L. Robert, Pampurok Tagamasid ng Silangang Tanawan Cluster 3, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang 20 bata na lalaki at 22 batang babae na may kabuuang bilang na 42 na malwalhating magsisipagtapos sa paaralang elementarya taong panuroan 2019-2020. Kasiyasiya po nilang natapos ang mga itinakda ng kurikulum pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon ng Pilipinas. Hinihingi ko po ang pagpapatunay at pagpapatibay ng kanilang pagtatapos. Pagpapatunay at pagpapatibay sa mga magsisipagtapos ni Binibining Marina L. Robert, Pampurok Tagamasid ng Cluster 3. Magandang araw po sa ating lahat. Sa atas po ng tungkulin na iniatang sa akin bilang Pampurok Tagamasid ng Silangang Tanawan 3, ay malugod kong pinatutunayan at pinagtitibay na ang 22 batang lalaki at 20 batang babae na may kabuuang 42 ay malugod na natapos ang kurikulum na pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon ng Republika ng Pilipinas
ngayong taong panuruan 2019-2020. Sila ngayon ay tatanggap ng katibayan ng pagtatapos. Congratulations, graduates! Mga batang nagkamit ng karangalan. Ito po ay nakaayos in alphabetical order. Angelo Baby Charlene G. Angelo Maria Melissa C. Barrientos Jelana Micaela P. De La Rosa Bo Martin. De Ocampo Micaela Joe B. Desengaño Nicole Jane J. Achievers: Balahaja Ria Isabel U. Baltazar Jamie P. Banquero Jared Litan E. Canosa Eloisa Beatriz B. De la Cruz Asenet C. Fernandez Rhea A. Quebec LJ Jan F. Payungayong Mary Suzette M. Special Awards. Tunghayan po natin ang pagkakaloob ng katibayan sa mga batang magsisipagtapos sa pangunguna ng kanilang gurong tagapayo, Ginoong John Patrick M. Gonzales. Asidera King Alwin C. Almansor Aaron M. Banquero Jared Litan E. Achiever. Bernas Justin Ivan G. Burgos Angelo T. Katli Christian S. Leon Jordan U. De La Rosa Bo Martin with honors. Fernandez Mark Lester Jr. A. Marais Francis Will M. Quebec LJ Jan F. Achiever. Inocencio Vitor B. Larida Ralph Lowen P. Maala James Jean M. Montecillo Cesar B. Opulencia Rainier A. Ahoyo John Mark P. Rojas Briggs Lawrence A. Seaman John Aldrin B. Terrenal Iverson M. Angulo Baby Charlene G. with honors. Angulo Maria Melissa C. with honors. Balahaja Ria Isabel I. Achiever. Baltazar Jamie P. Achiever. Barameda Zaidin S. Barrientos Jelana Micaela P. with honors. Burgos Diana Faith D. Burgos
Maria Eloisa Beatriz B. Achiever. De Castro Jean Andrea N. De Ocampo Micaela Jo B. with honors. De la Cruz Asenet C. Achiever. De Senganyo Nicole Jane J. with honors. Endozo Kathleen Joy C. Fernandez Rhea A. Achiever. Gumapak Pearl Tehila P. Gutierrez Risha Antoinette R. Napa Zaira D. Mayungayong Mary Joseph M. Achiever. Ramos Crystal Shane C. Davina Sherin May. Torres Cindy A. Ngayon naman po ay ating pakinggan ang isang mensahe na magmumula sa batang nagkamit ng karangalan, Nicole Jane J. de Senganyo. Sa ating pong mga pinagpipinsagang panahon ngayong umagang ito, sa amin pong hangay na tagapamaninhala ng mga paaralan sa lungsod ng Tanawan, Helen O. Ramos. Sa amin pong mapagmahal na District Supervisor, Binibining Marina L. Robert. Sa amin pong ina ng paaralan, Ginang Maylin C. Camiso, Teacher in Charge. Sa mga punong guro mula sa iba't ibang paaralan, sa aming punong barangay kagalang-galang Kapitan Sofronio C. Garcia at sa kanyang mga opisyales, sa aming pong Pangulo ng Samahan ng mga Guro at Magulang sa Paaralan, Ginang Romana M. Gumapak at sa kanyang mga kasamahan. Sa aming mga magulang, mga kapwa ko mag-aaral, mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Nagtitipon tayo ngayon upang saksiyan ang isa sa pinakamahalagang yugto sa aming buhay, ang araw ng aming pagtatapos. Tunay nga napakabilis lumipas ng panahon. Ako, tayo, mga kapwa ko kamag-aral, ay isang munting bata na nooy nangarap na makatapos sa ika-6 na baitang sa paaralang elementarya ng Wawa. Ngunit sa araw na ito, waring ang pangarap natin noon ay nagkatotoo na. Tunay na sa paglipas ng mga araw at panahon na ating inilalagay sa paaralan, ay tiyak na marami tayong bagong kaalaman na humikintal sa ating puso at isipan, lalo't higit ang mga pangaral at kagandahang asal na siyang mahalagang elemento na bubuo sa ating tunay na pagkatao. Sa kabila ng lahat ng ito, nariyan ang ating puhunan at dedikasyon sa pag-aaral. Higit sa lahat, ang masiding sakripisyo ng ating mga magulang, ang kanilang pagpapawis at pagpapagal sa paghahanap buhay, matustusan lamang ang ating mga pangangailangan. Gayon din sa ating mga itinuturing na ikalawang magulang, ang ating mga guro, na walang sawang nagpapayaman sa ating mga kaalaman, ang gumagaba at kaagapay natin sa pagsulong ng ating mga pangarap. At sa aking mga kaibigan, mga kamag-aral na nakarami ko sa hirap at ginhawa, mga saya at hangarin na sabay-sabay natin binubuo at bubuin pa, dahil sa ating pagsisikap na itawid natin ang ating sarili mula sa mundo ng kamangmangan tungo sa isang mundong puno ng aral at mga pangarap. Pangarap na ating tinutunghayan sa hinaharap upang maging kapaki-pakinabang tayong mga mamamayan. Marapat lamang na ipagbalaki natin ngayon at ipakilala sa lahat na natapos na natin ang unang kabanata ng ating buhay mag-aaral bilang elementarya. Sa kabila ng mga dagok sa buhay tulad ng pagputok ng bulkan Taal at pandemya ating nararanasan ngayon, marapat lamang na ating ipagmalaki sa ating sarili na napagtagumpayan na natin ang unang hamon bilang mag-aaral, ang makapagtapos ng pag-aaral bilang elementarya. Hindi man gayong kagarbo ang ating pagdiriwang, taos pusong pasasalamat pa rin ang aking nais ipabatid sa inyong lahat, lalo't higit sa Poong Lumikha na patuloy na gumagabay sa atin. Ang edukasyon ay mabisang sandata na maaaring baunin sa maraming pagkakataon. Marahil ay marami nagtatanong o nagtataka, kailangan bang ipagpatuloy ang edukasyon sa kabila ng pandemya? Isasakripisyo ba ang kalusugan ng bawat isa? Maaaring maraming tanong sa isipan ng bawat isa dahil sa kinakaharap na pandemya. Mga pagsubok na sumusubok upang ipagpatuloy ang edukasyon na naantala dahil sa pagsubok na nakakaapekto hindi lamang sa Pilipinas maging sa buong mundo. Subalit ng pagsulong ng edukalidad ay isang paraan upang maitaguyod ang kinabukasan ng bayan.
mahirap ang maging mangmang, kung kaya't kailangan ng mga bata na tulad namin ng edukasyon, upang sa pagdating ng araw ay makahanap kami ng maayos sa trabaho na magiging daan sa magandang kinabukasan. Ang edukasyon man ay naantala, ngunit kailangan ipagpatuloy. Ano man ang hadlang ay hindi dapat itong mahintaw sa anumang paraan. Kung kaya mga kamag-aral, sama-sama tayo magpunyagi at isulong ang edukalidad upang itaguyod ang bansa. Batid natin na malayo pa ang ating lalakbayin upang makamit natin ang ating mga pangarap. Nawa ang araw na ito ay magpaalala sa atin na kaya natin patunayan sa mundo na makakamit natin ang ating mga pangarap sa tulong at paggabay ng Poong May Kapal. Ang masasayang araw at sandali namin dito sa paaralang elementarya ng Wawa, ang aming mga ipinunlang ambisyon ay siya namin babaunin upang harapin ang bagong bukas. Maraming salamat po at muli isang ligtas at mapagpalang araw po sa ating lahat. Panunumpas ng katapatan ng mga batang nagsipagtapos sa pangunguna ni Maria Melissa C. Angulo with honors. Itaas natin ang ating kamay sa anyo ng panunumpa. Panunumpa ng mga mag-aaral na nagsipagtapos. Ako si Maria Melissa C. Angulo na nagtapos sa paaralang elementarya ng Wawa, na nangangako na gagawin ko sa abot ang aking mga kaya ang aking tungkulin bilang isang mabuting anak. Sisikapin kong may sakatuparan ang adhikain ng ating mga bayani, mga guro at mga magulang sa uunlad ng ating pamayanan. Pagsusumikapan ko ring maging instrumento ng pagkakaisa sa gitna ng pandemyang ating nararanasan ngayon. Marapat lamang na tayo ay sumulong sa edukasyon upang may pagpatuloy ang pagtataguyod sa kinabukasan ng ating bayan. Kasihanawa ako ng Poong May Kapal. Atin pong pakinggan ang awit ng mga nagsipagtapos. Ngayon pa lang tagumpay ka na. Lagi kitang sinusubaybayan, nananaginip na balang araw ay maging katulad mo, magbigay ng dangal sa bayan ko at sigla sa buong mundo, ipagkakapuri ng magulang ko. Minsan ako'y nangarap tulad mo, kay palad ko't maagang nabatid ang totoo. Dapat lang magtiwala ng lubos sa sarili't husay mo, ibigay lahat ng makakaya mo. At pagmasdan, makakamit lahat ng inaasam. Unti-unti maaabot ang mga pangarap mo. Kung nais pa'y lumipad sa rurong ng iyong isipan, ibigay lang ang lahat ng makakaya mo. Kahit hindi pa panahon, ngayon pa lang tagumpay ka na. Pakinggan po natin ang mga mensahe na magmumula kay Ginang Mylene C. Camiso, Teacher in Charge, at Binibining Marina L. Robert, Pampurok, Tagamasid, Tatlo. Aking pong pagbati sa lahat ng mga batang nagsipagtapos ngayong taong Panuraan 2019-2020. Dalangin ko na kayo ay bigyan ng Panginoon ng ibayong karunungan para sa susunod na antas ng inyong pag-aaral. Ingatan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga kalusugan. Lahat ng mga pagsubok na ating dinanas ngayong taong ito, pagsabog ng bulkan at ngayon naman ay ang banta ng COVID-19, lagi niyong isa sa isip na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hangad po namin ang inyong tagumpay at maayos na kinabukasan. Salamat sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoon.
Magandang araw po sa lahat. Sulong edukalidad, pagtataguyod sa kinabukasan ng bayan. Ito ang paksa ng taunang pagtatapos ng ating mga mag-aaral sa taong panuruan 2019-2020 na kung saan ang lahat ay inaanyayahan na makiisa sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan ng ating bayan sa pamamagitan ng patuloy na pagbibigay ng magandang edukasyon sa ating mga anak. Mahalaga ang ginagampan ng tungkulin ng ating pambansa at lokal na pamahalaan, mga guro, mga tagapagtaguyod mula sa pribado at pampublikong sektor, at higit sa lahat, ang may pangunahing gampanin upang mabigyan ng kalidad na edukasyon ang bagong henerasyon na bubuo sa magandang kinabukasan ng bayan, ang mga magulang. Patuloy po ang panawagan sa mga magulang na makiisa para sa katuparan ng layuning ito. Sa kabila ng pandemic na pinagdaraanan ng sandaigdigan, naway hindi ito maging hadlang upang lalong magninga sa puso ng bawat isa ang patuloy na pagtataguyod sa magandang kinabukasan ng ating kabataan tungo sa isang matatag na republika, ang bansang Pilipinas, at kapaki-pakinabang na pamayanan, ang Barangay Wawa. Binabati ko po ang pamunuan ng ating barangay sa pamumuno ng ating barangay captain. Ang mga magulang, ang pamunuan ng paaralan sa pamumuna ng ating punong guro, Ginang Mylene C. Camiso, kasama ng ating mga masisipag na guro sa inyong 1 taong pagtitiyaga upang sumapit tayo sa araw na ito ng pagtatapos. At sa ating mga nagsipagtapos sa araw na ito, congratulations! Huwag ninyong hahayaan na maging hadlang ang pandemic, kahirapan, at ang mga hamon sa buhay upang matupad ang inyong mga pangarap. Lagi kayong hihingi ng awa sa Diyos upang maging matatag kayo sa pagharap sa hamon ng buhay. Hangad ko ang inyong tagumpay. Muli, congratulations graduates at pagpalain kayo ng poong may kapal. At the outset, please allow me to convey my warmest greetings and congratulations to all of you as Batch 2020 graduates in Grade 6 and Grade 12 respectively under the Basic Education Program. I also extend my profound appreciation and acknowledgement to the teachers, support personnel, and school heads who have painstakingly exerted their utmost best. Special recognition goes to your proud parents for their tremendous support and motivation. I also take special mention to the Regional Management Committee headed by RD Evelyn Pitalbero, ARD and all the chiefs, all the superintendents and assistant superintendents, and to all those hardworking men and women of DepEd Region 11. I am truly honored to be invited and express my thoughts in this so-called virtual graduation ceremonies. As you jubilate for this milestone, please be aware that this became a reality because of personal investment of time, diligence, perseverance, and dedication to your studies. As you trudge forward, always bear in mind the wise guidance of your parents and the valuable lessons you have learned from your teachers. Consideredly, the skills and capabilities that you have acquired will be put to test in the next stage of learning. Mind you, there is no turning back because you feel you are not prepared yet. This is surely not a reason to despair as you nurture strength of spirit and confidence to confront head-on great challenges and opportunities ahead. For every aspiration, don't fail to seek God's counsel as in the final analysis,
it is still the Almighty who guides the destinies of men and nations. As we all know, we are in a period of great challenge and upheaval brought about by the COVID-19 pandemic. Many of the usual practices and traditional activities that we have been accustomed are being drastically changed, dismantled, and replaced by newer and technology-driven ones as the new normal. It inevitably requires us to embrace all these evolving and transforming realities. You are at the heart of all these unfolding events. You have a role to play in this challenging time. Everyone matters, and certainly what you do matters. Indeed, this year's theme, Sulong Edukalidad, Championing the Nation's Future, impresses upon everyone the primordial role of the schools and teachers in seeing to it that students like you shall obtain all the lifelong skills and knowledge. May you continue to strive hard and keep the momentum of learning alive as you pursue whatever path to empower yourself in order to become a contributor to the healing and rebuilding of our country due to the onslaught of COVID-19 pandemic. We have trust and high hopes on you. I send everyone good wishes and may God bless us all. Sa ngalan ng Department of Education, ang ating mga opisyales, members ng Executive Committee, members ng MANCOM, ang Management Committee, saan naroroon ang mga regional directors at mga superintendents, mga supervisors, ating mga central office directors, at pinaka-importante, mga principals sa mga teachers. Kami lahat ay tuwang-tuwa na natapos na rin ninyo ang mga pangangailangan para magiging considered na kayo na graduates of class 2020. Kayo ay isa-isa kong kino-congratulate. Sayang hindi ko naman kayo pwedeng maka-shake hands o pwedeng mangitian ng personal, pero yung ating magandang asal, yung ating magandang pagtingin sa isa't isa sa inyo, nandoon pa rin. At saka tuwan-tuwa kami talaga, lalo na ako. Para sa akin, ang graduation ay isa sa pinaka-masigla, pinaka-masaya na okasyon sa buhay ng isang learner o isang estudyante. Pero pinakamasaya din yan para sa teacher. Pinakamasaya yan sa lahat na administrators dahil mayroon na namang graduating class na nakakatapos. Kayo ay very special. Special kayo sa parents ninyo. Special kayo sa mga friends, sa mga teachers ninyo, sa community. Special na special kayo, each and every one of you. But you are also special in a different way because you are graduating at the time of COVID-19. Siguro, pag magiging ganap na kayong citizen ng Pilipinas o lumaki na kayo, tumanda na kayo, sasabihin ninyo, ako ay nag-graduate sa panahon ng coronavirus. Ang pag-graduate ninyo ngayon ay ibang-iba sa pag-graduate ng mga nakauna sa inyo or maybe sa susunod sa inyo. Dahil ito ngayon ay panahon ng coronavirus, so mga adjustments ang ginagawa natin. Hindi pwede tayong magtipon-tipon, hindi pwedeng magkita-kita kayo ng mga parents ng classmates ninyo, mga barkada, mga yaya, lolo, lola, at mga parents and teachers. Hindi pwedeng mag-ipon-ipon kayo sa isang lugar at this time. Pero marami namang ibang paraan na kayo ay babatiin at para ma-celebrate ninyo itong special na occasion na ito.
Ang iba sa inyo ay magkaroon ng virtual graduation tulad ng sa Davao. Congratulations sa inyo. Ang iba naman siguro maghintay kung mayroon ng mas friendlier environment, mas friendlier circumstances. At saka, hindi lang ito nangyari sa panahong ito dahil sa COVID. May mga karanasan din ang DepEd. May karanasan din ang ating mga universidad kung saan napopostpone, napagpaliban ang graduation. Sa panahon ng mga lola at lolo ninyo, napagpaliban ang graduation dahil yung panahon yun ng gera. At saka mayroon talagang tunay na kalaban na nagdi-disrupt ng ating mga activities. So at that time, yung mga estudyante, hindi sila nakagraduate. Mayroon namang instance na mayroong malaking mga disasters, kaya napopostpone din ang graduation. Kagaya nung nangyari minsan sa UP, dahil napakatindi yung bagyo na tumama sa Manila, sa Central Luzon at saka ibang bahagi ng Luzon, at ang UP hindi nakapagpatuloy sa kanyang graduation. So, ang nangyari, next na lang ng registrar ang mga estudyante na ikaw ay graduado na. Dadating din ang panahon siguro kung kagustuhan ng inyong mga parents o kagustuhan ng inyong mga teachers or administrators na magkaroon din kayo ng graduation tulad ng dati. Pero ang importante ay kayo ay graduado na. Kayo ay pumasa. Kayo ay dumanas sa mahirap na pamamaraan, mga examen, mga ratings, na grado na binigay ng mga teachers ninyo para kayo makonsider talaga na graduate. Ano kaya ang payo na maibigay ko sa inyo sa panahong ito ng COVID-19? Kasi kaiba nga ang sitwasyon ninyo ngayon. Para sa mga elementary school students na mag-move up to junior high school, ibang-iba na ang mapuntahan ninyo sa high school. Hindi na yung araw-araw gigisingin kayo, magdala kayo ng baon, at saka makikita ninyo teachers ninyo, at saka yung mga libro, mahahawakan ninyo, mahihipo ninyo. Iba na ang pamamaraan dahil ang gagamitin ICT, gagamitin yung mga learning platforms kagaya ng DepEd Commons, ang gagamitin ay ang mga computer, ang tablet, telebisyon, at saka radyo para matuto kayo. Depende kung anong sitwasyon sa inyong lugar. Para naman sa junior high school na pupunta sa senior high school, baka matuwa kayo kasi nung na-introduce ang senior high school, maraming mga komentaryo, feedback galing sa parents ninyo, galing sa mga eksperto, na sobrang dami yung subjects. Ngayon, na-reduce na natin yung subjects, lalo na sa senior high school, at saka sa iba't ibang baitang, no? So sa junior high school kayong nag-step up na, ang magiging subjects ninyo sa senior high school, sobrang konti kaysa dati. Pero hindi ibig sabihin na konti lang ang malalaman ninyo. Kasi karamihang malalaman din ninyo, marami kayong matutunan sa bahay ninyo, sa pag-aaral ninyo sa learning platforms, at saka sa tulong ng inyong mga magulang, sa inyong lolo at lola, inyong mga mentors sa bahay at saka sa inyong mga, yung sinasabi kong mga tahanan ninyo. So, lesser ang learning competencies para sa senior high school at saka sa ibang grado, pero siguro mas malalim ang matutunan ninyo. Kasi ang pangangailangan ngayon, ma-elementary ka, ma-junior high school ka, o magiging senior high school ka, napapasok na sa universidad, ang pinaka-importante ay yung sinasabi sa batas na critical thinking. Kung may mga problema,
kung may mga challenges, kailangang matuto tayo na ito ay ma-analyze, mapag-isipan ng rational, yung sinasabi to natin, ginagamit ang logic, ginagamit ang analysis, kailangan yung collaboration, makipagtulungan ka sa mga classmates mo, sa parents mo, kailangan ng communication, hindi pwede na ikaw lang mag-isa mag-aaral, magko-communicate ka palagi, but siguro yung sinasabi natin na virtual. Pero ang importante para sa akin, wala yan sa batas, wala yan sa mga libro siguro. Ang importante para sa inyo, sa junior high na magiging senior, sa senior na magiging university, o pupunta sa mga vocational training na nagugustuhan ninyo, ang magiging courageous, magiging brave. Huwag kayong matakot dahil ang mundo na pinupuntahan ninyo ay ibang-iba sa nasanayan ninyo. Hindi naman kayo pababayaan ng inyong mga school, hindi kayo pababayaan ng mga teachers, hindi naman kayo pababayaan ng ating government na nagbibigay sa atin ng mga paaralan galing sa buwis ng ating mga magulang, at hindi naman kayo pababayaan ng mga magulang ninyo. Hindi kayo nag-iisa. Kaya huwag kayong matakot dahil maraming mga bagong bagay na ituturo sa inyo. Maraming bagong tinatawag nila na challenges na haharapin ninyo. Pero hindi nakakatakot. Dapat ma-excited kayo. Dahil iba na ang inyong pag-aralan, iba ng pamamaraan sa pag-aaral, at saka siguro maging mas mabuti kayong citizen kaysa aming mga lola, lolo, at mami, daddy ninyo ngayon. So, once again, congratulations para sa mag-aakyat from elementary hanggang magpunta na sila sa junior high school. Yung galing sa junior high school na magpupunta sa senior high school, at ang senior high school na pupunta na sa vocational, mag-specialized training, o magtrabaho, o pupunta sa universidad. Congratulations to each and every one of you. It's a new world that you are facing. Siguro, some of you, hindi ako sigurado sa mga elementary students, pero sa mga junior high at saka sa senior high, alam niyo yung pelikula ni Aladdin. Si Aladdin, mayroong magic rug, di ba? Sumasakay sila, naglilipad sila kasama si Princess Yasmin. At saka ang kinakanta nila, a whole new world. You're now leaving your school, you're entering a whole new world, but do not be afraid because you will not be alone. Your teachers will always be with you. Your government will always see to it that you will be educated. Your family will be with you. And most important, God will be with you. So God be with you. Do not be afraid. These are wonderful times. Congratulations sa isa't isa sa inyong lahat. Thank you.